Hi guys, sa mga DIYers natin dyan, i-update ko lang kayo. Today, October 10, nagdagdag tayo ng isa pang battery. So, naging tatlo na ito. For now, kung mapapansin nyo, dito lang siya nakakabit. Kasi itong dalawa, kaninang tanghali, around 12:30, nag-fully charge sa itong dalawa. Nakaparallel yan. Then ito is 50% ang charge niya from brand new. So sa ngayon, ang ginawa ko, tinanggal ko muna yung cable nito para ito lang muna ang i-charge niya. Once na naging 100 na siya, ipaparallel ko na silang tatlo. And then once na nag-balance na sila, saka ko i-on yung breaker papunta sa may inverter. So ito ay 51.2 ang voltahe, 100 amp hour ang bawat isa. So ito ay magiging 51.2 volts, 300 amp hour na may katumbas na around 15,000 kilowatt hour. Okay? So ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano ang charging nito. Ang charging niya is 49 amps. Medyo nalilimit siya kasi dito sa BMS, ang charge limit niya ay 50 pag single. Ang discharge limit niya ay 100. Ngayon, dahil magiging tatlo yan, ang magiging discharge limit niyan ay 300. And then yung charge limit niya, yung before kasi, yung dalawa lang siya, is 80 ang charge limit. Ngayon, kung magiging tatlo siya, malamang magiging 100 or 110 ang charge limit niya. So sa ngayon kasi, yan ang nakukuha nating charging current niya. Nakapatay yung mga output natin saka yung input from DU. Ito yung DU, ito yung output. So, nakafocus lang yung charging niya saka yung pagbibigay niya ng energy dito sa may battery. Wala nang iba. So, tignan natin. Ito yung battery voltage, yung battery current na pumapasok sa battery. Ang charge limit niya is 50, ang discharge limit is 100. Pag isang battery lang yan Charge voltage is 56.5, discharge volt 48 volts. So state of charge 72, state of health 100%. So nakikita yung health ng battery. BMS normal. So ayan. And then tingnan natin yung system info. Ito yung volts ng solar panel. Ito yung current ng solar panel. Naka-series tayo, 6 na 590 watts na Jinko Type N na panel in series. Ang bawat isang panel is around 14 amps. So in series ay hindi mag-a-adjust. Nakapatay yung grid frequency natin kasi wala pa tayong output. So ayan. So medyo maingay yung inverter, no? Kasi nahihit niya yung maximum na charge limit na current. Pero once na napag-parallel yung tatlo na yan, ang charge limit niyan ay magiging 100 plus amps. So ito yung day tray natin. Actually before ko tanggalin ito, dalawa na full charge yan. Nasa 8 kilowatt na yung pumapasok na harvest. So ang daily harvest kasi natin nag-a-average ng 14 kilowatt. Yesterday nasa may 14.7. Ang panahon nun is may araw siya pero may ulap. So merong humaharang na ulap na medyo, let's say mga 30%.
So, hindi siya ganun kaliwanag. So, what more pa kung maliwanag na maliwanag, more than 14.7 ang ma-harvest natin. Ang nangyayari kasi, pag dalawa lang yung battery, mga around 1 o'clock or 1:30, nag-i-stop na yung charging niya dahil puno na yung battery. And please take note na hindi lang sa battery nakafocus yung charging niya. Pati yung load ng bahay is kasabay niya. So talagang ang daming sobra. Kaya napabili tayo ng isa para hindi masayang yung sobra, and at the same time pagdating ng gabi gagamit natin yung energy. Now, maybe may magsasabi sa inyo, no, nung dalawa pa lang ito, nung before, kaya bang i-full charge yung dalawang battery, lalo na pag maulap? In totally talagang nasa around 60 to 70% ang ulap. Actually, yes. Kasi nung time na kinabit ko ito, yung day na yon, yung first day na yon is 2 days na maulap. So nag-charge siya ng maayos. At napuno niya yung baterya. So, ayun. Kaya ang nangyayari ngayon, nung dalawa yung battery, at nakabit ko na yung 6 na panel, ang nangyayari, around 11 in the morning, ino-on ko na yung aircon. So, merong aircon dito na 1.5 horsepower. Tapos, meron pa dun sa may master bedroom na 1.5 horsepower. Tapos, meron pang aircon dito na 0.5 horsepower para sa bata, sa mga bata. Maliit lang tong kwarto na to. Tapos, meron tayong ref dito na 15 cubic feet. Yung microwave natin hindi pa nakakabit diyan sa sa solar. Yan lang ang tanging nakakabit sa DU. And then meron tayong induction cooker dito. Ito naman gas stove, pero napakabihira kong gamitin. Ginagamit ko lang to pag nag-i-stir fry. Kasi usually yung induction, pag naglagay ka na ng mga meat, parang lumalamig, feeling ko lumalamig. Kaya nag-gas ako na medyo pang-wok para hindi agad lumamig yung yung niluluto mo. So, ayan yung setup. Kung tatanungin niyo ako bakit ganyan ang itsura, no? Kasi itong table na ito, diyan nakalagay yan. Sa ilalim ng table. Kaya hindi pansinin yan. Itong table na to, medyo marami lang kalat kasi nag-aayos ako eh. So, ayan. So sa buong bahay na ito, tanging yung microwave lang ang hindi kasama. Kasi bakit hindi ko sinama? Kasi pag sa tanghali, nagluluto ako, nakabukas yung aircon na to. Let's say, nakabukas lang yung isang aircon. 3 kasi aircon dito, no? Hindi naman namin pinagsasabay-sabay yung 3 na yan. Nakabukas tong aircon na to, 1.5 horsepower. Nakabukas yung rice cooker. Tapos nagluluto pa rito. Tapos minsan habang nagluluto rito, yung ibang rekado frozen, kailangan i-microwave para ito. So napakabigat nito kung pagsasabayin natin yan. Yung mga yan. Tapos minsan sa umaga naman, although nakapatay yung aircon, ang gumagana is tong toaster, itong water heater. Minsan kasabay din yung rice cooker kasi nagluluto ng kanin para sa baon ng mga bata, sa maaga kasi ang pasok. Tapos nakabukas din to. So 'di ba? Kaya pero ito lang ang hiniwalay ko. Yan lang, yung microwave lang. Anyway, kasi napakabihira ko rin namang gamitin yan eh. Tsambahan lang talaga eh. So yun lang mga lods, no. Pag gagawan natin video ito na talagang i-breakdown natin. So ayun. Yan lang muna.